Magandang hapon po. Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Manuel Bonoan. Kinumpirma yan sa anunsyo ng Presidential Communications Office ngayong hapon. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Bonoan at epektibo na ito bukas, September 1. Si Transportation Secretary Vince Dizon ang itinalagang kapalit niya at siyang inatasan na mamuno sa kampanya para sugpuin ang katiwalian sa DPWH. Kapalit ni Dizon, itinalaga namang Acting Secretary ng Department of Transportation si Attorney Giovanni Z. Lopez. Sinabi ni Bonoan sa kanyang resignation letter na suportado niya ang pagsulong ng Pangulo ng accountability, transparency at pagbabago sa DPWH. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Bonoan at Dizon. Samantala, nagtatag din ang Pangulo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Pambihira o phenomenal para sa mga eksperto ang sobrang lakas na ulan at biglang pagbaha sa Quezon City kahapon. Ang dami po ng ulan, higit pa sa naitalang hourly average noong bagyong Ondoy. Naman kahit mga lugar na hindi gaanong binabaha noon, nalubog ngayon. Nakatutok si Nico Wahe. Nang biglang umulan kahapon sa Quezon City, rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Barangay San Vicente sa Diliman. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Hanggang baywang ang baha sa ilang lugar. Ilang residente ang sinagip sakay ng rubber boat. Sa Barangay Loyola Heights, hanggang baywang ang baha sa Marytown, kaya nagtulong-tulong sa paglikas sa mga residente. Ang mga lugar na ito, malapit lang sa University of the Philippines. Mismong UP Diliman nga, hindi nakaligtas sa baha. Ang malagubat na pamosong lagoon ng campus, naging totoong lawa ng bahain. Baha rin maging ang mga kalsada sa paligid ng universidad, tulad ng Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue, naparalisa ng baha. Bigat ang trapiko. Lumutang ang ilang kagamitan at basura. Nagmistulang ilog ng kalsada sa bahagi ng Quezon Memorial Circle. Gayon din sa ilang bahagi ng EDSA. Makitaas ng mga binte. Ang bus na ito sa may EDSA busway bandang Quezon Avenue, pinasok ng baha. Mukhang dagat na. Mula EDSA, tanawang maladagat na sitwasyon sa bahagi ng Mother Ignacia at Summer Avenue. Tila umaalo ng tubig habang mabilis na tumataas ang baha. Sa lalim ng baha, bubong na lang ang kita sa pickup na ito. Nalubog din ang isang utility van. Sa taas ng tubig, kalahati ng street sign ng lubog. May sasakyan ding lumutang sa gitna ng baha sa Viluna. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib ng baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Sa G. Araneta Avenue, maraming sasakyan ang nalubog sa baha. Ang ilang stranded sa ibabaw ng mga sasakyan naghintay ng paghupa ng baha. May mga sumakay naman sa bangka para makatawid. Sa time-lapse CCTV video na ito sa Barangay Talayan, Riverside, kita ang mabilis na pagtaas ng baha. Sa loob lamang na mahigit 30 minuto, pinasok na ng tubig ang bahay. Paghupa ng baha, samot-saring basura naman ang naiwan sa bahagi ng West Riverside Street sa Barangay San Antonio, pero kalaunay nilinis din ng LGU. Samantalang malagim na disgrasya sa Laguna, isang senior citizen ang patay ng mabangga ng truck ang kanyang tindahan ng prutas. Nawalan umano ng preno ang truck at ang driver nito tumalon bago ang pagbangga. Nakatutok si Emil Sumangil. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Paagahan sa Mabitak, Laguna, mag-alas 7 ng umaga ng Biyernes. Isang truck ang dumating at bumusina ng malakas. Maya-maya tumalon ang driver nito at bumagsak sa kalsada hanggang paika-ikang tumayo ang driver at naglakad sa gilid ng kalsada. Ang truck bumangga sa isang bahay. Kitang lumusot ang truck sa harapan ng bahay kung saan may fruit stand. Sa tindi ng pagbangga, hindi pa agad maalis ang truck dahil sa posibilidad na bumagsak ang ikalawang palapag ng bahay. Nasawi ang 65 anyos na lolang may-ari ng fruit stand, sugatan ng kanyang manugang at 2 apo. Pahirapang ma-rescue ang mga biktima dahil sa mga graba at mga prutas na tumabon sa kanila. Lumalabas sa paunang investigasyon ng mga Bitak Police na nawalan umano ng preno ang truck. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng mga biktima, pero ayon sa mga Bitak Police,
Bukas naman daw silang makipag-areglo. Sa ngayon, at large pa rin ang truck driver na ayon sa pulisya ay isusuko raw ng may-ari ng truck. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 oras. Arestado na ikalawang suspect sa pagpatay sa lalaking natagpo ang nakagapos at binusalan sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Nakatutok si Bon Aquino. Tinarget ng manhunt ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit sa San Rafael, Bulacan si alias Michael, ang ikalawang suspect sa pagpatay sa lalaking nakita sa hotel sa Cubao, Quezon City na nakagapos at binusalan. May naging informant tayo at sila may mga concerned citizens na din po na tumulong at naituro nila yung location. Giit kasi ng unang naaresto na si alias James na umaming karelasyon ng biktima. Etong pangalawang suspect, sinakal niya itong biktima hanggang sa mawalan na ng malay at saka itinali yung mga kamay at paa. Ang sabi po is, ang plano lang nila is pagnakawan. Pero dahil nga po pumalag, lumaban itong biktima, kaya daw po nila napatay. Natunton sa isang inn si alias Michael. Nagtangka siyang tumakas. Pero nahuli rin at agad pinusasan. Hindi po ako lalaban, sir. Maniwala po kayo, hindi po ako lalaban, sir. Nadamay lang ako, sir. Ako na po yung driver. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay, ha? Mayroon kang karapatang manahimik. Nabawi ang motorsiklong kinuha sa biktima na pag-aari ng kaibigan nito. Pinuntahan po nila yung motor na allegedly ay iniwan lang basta doon sa 13 Martires, Cavite, and doon nga po na-locate. Yun lang po yung gamit ng biktima na na-recover. Pero ang laptop at cellphone ng biktima hindi pa nare-recover. Itinanggi ni alias Michael na kilala niya ang biktima. Isinama lang daw siya ni alias James. Hindi po totoo yun. Mahabang storya po eh. Pero no comment na lang po. Opo, sa takot lang din po. Sa ganyan po no comment na po kasi privacy na lang po namin tsaka pangkarapatan pantao po. No comment na po. Sabi naman ng QCPD, may mga dati ng kaso si alias Michael kabilang ang violence against women and their children at kaso kaugnay sa droga. Ngayon, sasampaan siya ng reklamong robbery with homicide at carnapping. Maharap din sa reklamo ang room boy sa inn na kasabwat daw ni alias Michael. Sasailalim sila sa drug test. Nag-attempt po siya na tumakas sa tulong ng isang room boy doon sa hotel, kaya kasama po siya na kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Bago ang pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ni-reassign niya ang ilang opisyal ng DPWH na sentro ngayon ng kontrobersya. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, Isang bakal na inilagay. ni-reassign si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pacanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Isa yan sa inanunsyo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. Pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. Pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ang DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ang mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya. Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino. Kasabay nito, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na 2 opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Aniya, si Bagaw na reappointed board member ng PCAB noong September 2023 para sa 3 taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH.
Si Escalante naman, nakapirmang board director sa PCAB 2022 Annual Report, pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Escalante at Bagao pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe. Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. May parusa itong kulong na hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso at posibleng humantong sa pagkakadisqualify sa gobyerno. Nananawagan si Lacson sa DTI at CIAP o Construction Industry Authority of the Philippines na imbestigahan si Escalante at Bagao at sampahan sila ng kaukulang reklamong kriminal at administratibo. Dati nang sinabi ni Lacson na may nagsumbong sa kanya na ibinibenta ng PCAB ang accreditation sa mga kontraktor sa halagang 2 milyong piso. Itinanggihan ng PCAB sabay sabing may mga scammer na nagpapanggap daw na kanilang empleyado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.